Nang marinig yun ng mga gabunan, umalulong ang mga ito at ang pangkat ng mga taong bayan ay mabilis na nagsitakbuhan pabalik ng baryo. Labis na ikinabahala ng mga ito ang kanilang narinig. Idagdag pa ang mga gabunan na hindi nila magawang mapaslang dahil sa mga mabilisang paghihilom ng mga sugat ng mga ito mula sa kanilang mga sandata na walang kahit anong pangontra. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Agad namang pinagat ng mga gabunan ang mga taong bayan nang mapansin ng mga yun ang pagtakas ng mga ito. Samantala, ang mag-amang Bino at Abner naman noon ay tinungo ang tahanan pala nila Tatun upang sana ay isama sa kanilang pagtakas si Ilyong. Ngunit nang naroon na sila at bubuksan na sana nila ang pinto, narinig nila ang malakas na paghingal ng isang nilalang na animoy pilit na kumakawala sa pagkakagapos. Tay, ano kayang meron sa loob? Anya kayo si Ilyong? Tanong ni Bino sa kanyang ama. Hindi ko alam, anak, Bino. Pero alam kong di pangkaraniwang nilalang ang kasalukuyang nasa loob ng kanilang tahanan. Sagot sa kanya nito. Marahang umatras noon ang mag-ama papalayo sa tahanan ni Tatuna, ngunit bigla silang napatigil. Nang biglang nawasak ang pintuan at dingding ng tahanang iyon, kasabay ng paglabas doon ng isang mabagsik na nilalang na halos mangibabaw sa dilim ang namumula nitong mga mata. Nangingislap din ang matatalim nitong kuko, pati na rin ang matatalas na pangil. Balot na balot ang katawan nito ng maiitim at malagong balahibo. Napakalaki din ng nilalang na yun na halos hanggang balikat lang si Abner. Napaupo na lang sa takot noon ang mag-ama nang titigan sila nito at agad na inangilan. Ilyong! Tinig ni Bino. Ilyong! Ikaw ba yan? Kami to! Si Bino at si Itay Abner! Salita niya. Ngunit napayakap na lang sila noon sa isa't isa nang marahan silang lapitan ng malahalimaw na kaanyuan ni Ilyong. Nang tangka na sanang sasagpangin ni Ilyong ang mag-ama, bigla yung natigilan nang may nagsalitang matanda sa likuran ni Bino na, "Iha, itigil mo yan. Hindi sila kalaban. Kaibigan mo sila." Wika na tinig ni Apong Lalig, kasabay ng mga orasyon niya upang pigilan si Ilyong dahil sa matandang babailan. Tumalilis si Ilyong at nagtungo sa direksyon ng tahanan ni Abner kung saan nito naaamoy ang kanyang ama. "Ayos lang ba kayong mag-ama? Di ba niya kayo sinaktan?" Tanong ni Apong Lalig sa mag-ama. Ayos lang naman ho kami, Apo. Salamat ho at dumating kayo. Di ko akalain na taglay din ni Ilyong ang abilidad ng kagaya ng kay Tatun. At mas malakas pa pala ito nang dihamak. Sagot ni Abner. Wala pang alam gawin si Ilyong sa pagkakataong ito, kundi ang pumaslang sa loob ng gabing ito, sapagkat ito ang kauna-unahang pagsilang muli ng isang malakas na gabunan na lahing Imlan. Wika ni Apong Lalig. Ngunit maya-maya lamang, nakarinig silang muli ng malakas na atungal ni Ilyong, kaya nagmadali silang tumungo sa tahanan ni Abner kung saan nagmumula ang himig ng paghihinagpis ni Ilyong. Mula sa malayo, pinagmasdan nila ang ginagawa ng binata. Doon ay marahang ibinaba ni Ilyong ang kanyang ama sa lupa, habang maalumanay na dinidilaan ang mukha nito. Maya-maya lamang,
Umalulong ito kasunod ng matalim na pagtitig nito sa direksyon patungo sa baryo. Hanggang sa tumakbo na ito, sinundan nila si Ilyong hanggang sa baryo at nagkubli sila doon sa mapunong lugar kung saan tanaw nila ang kaganapan. Tumigil noon si Ilyong sa labas ng baryo kung saan nakikita nito ang mga gabunan sa bubong ng mga tahanan doon. Nang maramdaman siya ng mga yun, tumitig ang mga yun sa kanya at isa-isang nagsibabaan sa binubulwas nitong mga bubungan. Para kay Ilyong, kalaban ng lahat ng nasa lugar na yun, kabilang na ang mga taong naninirahan dito. Galit at puot mula sa pagdadalamhati noon ang nararamdaman ni Ilyong sa katauhan dito. At dunay pagkababa ng mga gabunan sa lupa, pinalibutan ng mga ito si Ilyong. Nasa 5 gabunan yon, kaya naman mabilis na nasukol ng mga ito si Ilyong. Umangil noon si Ilyong habang tinititigan isa-isa ang mga gabunan na nagsisiangil din habang marahang gumagapang papaikot sa kanya. Maya-maya, sinunggaban ng isang gabunan si Ilyong, ngunit agad niya yung nasalo at malakas na ibinalibag sa lupa. Pero sinunggaban na rin siya noon ng iba pa. Nagawa naman niyang pagulungin ang 2 sa mga yun. Ngunit may tumarak sa kanyang tagiliran na matatalas na kuko at may bumaon sa kanyang balikat na matutulis na pangila ng mga gabunan. Agad niyang hinablot noon ang kumagat sa kanya at hinawakan sa nguso. Kasabay ng pagtarak niya ng ngalangalan nito ng matatalas niyang kuko. Nangisay ang gabunang yun habang bumubulwak sa bibig nito ang malansa at malapot nitong dugo na mabango sa pang-amoy ni Ilyong. Ang gabunang sumaksak naman sa kanya noon ay mabilis na dumistansya sa kanya nang dadakmain niya na rin sana ito sa liig. At nang makabangon ng 3 pang gabunan na kanyang pinataob, napahawak ang mga yun sa kanilang ulo dahil sa pagkahilo. Ngunit agad ding binalingan ng mga yun si Ilyong at muling sinugod. Dahil sa mabagal pang kumilos noon si Ilyong, nagawa siyang sugatan ng mga gabunan sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ngunit nang abutan niyang muli ang isang gabunan, nagawa niya yung hawakan sa balikat at mabilis na dinarag sa lupa kasabay ng pagwakwak niya sa dibdib nito. Nagkatingin na noon ang 3 pang gabunan dahil sa pambihirang lakas na ipinapamalas ni Ilyong. Ngunit di nagpaawat noon ang mga gabunan at sabay-sabay na umatake kay Ilyong. Nagawa noon ni Ilyong na saluhin ang atake ng isa at mabilis na gumante sa pamamagitan ng pagsakmal niya sa liig nito. Ngunit nagawa naman siyang saksakin ng 2 pang gabunan sa kanyang magkabilang tagiliran. Halos maligo na nun si Ilyong sa dugo sa dami ng sugat na kanyang tinamo. Agad naman niyang nahawakan sa braso ang 2 gabunan at buong lakas niyang hinugot ang matatalas na kuko ng mga yun sa kanyang katawan. At nang kakalmutin pa siya ng mga yun, buong puwersa niyang inihagis ang mga yun papalayo. Medyo napaluhod nun si Ilyong sa lupa dahil sa pag-inda ng kanyang mga sugat. Dahil naman sa pag-aakala ng mga gabunan na nanghihina na si Ilyong, muling sumugod ang mga ito sa kanya. Subalit mabilisan na tumayo nun si Ilyong at sinalubong ang 2 pang gabunan. Nang magpanlapat sila, umikot sa ere ang mga gabunan nang makatikim sila ng malakas na pagsapak kay Ilyong. Lumagapak sa lupa ang mga yun at halos di makatayo sa labis na pagkahilo.
Agaran naman ang ginawang paglapit sa mga ito ni Ilyong at isa-isang tinadtad ng mga saksak na siyang tumapos sa buhay ng dalawang gabunan. Ngunit napatitig pa nun si Ilyong sa baryo nang makakita siya ng liwanag mula sa mga sulo na dala-dala ng mas marami pang mga tao. "Yan! Yan ang isa sa mga aswang! Patayin natin siya!" sigaw ng isa sa mga taong bayan. Kaya naman, "Abner, Bino, dito lang kayo. Pupuntahan ko si Ilyong. Mamamatay siya sa baryo na yan." Salita ni Apong Lalig nang mamataan din nila ang paparating na mga taong bayan na. At gamit ang kaalaman niya bilang babaila ng kaliwa, mabilis siyang nakalapit kay Ilyong. "Iho, kalma ka lang. Isantabi mo muna ang galit mo. Di mo pa oras para sumabak sa ganitong sitwasyon, Iho. Ilyong!" Wika ni Apong Laliga na medyo malakas ang tinig kay Ilyong. Nang sandaling yun, para bang natauhan si Ilyong. Napatitig siya sa kanyang sarili na may halong pagkagulat at gimbal. "Amang, anong nangyari sa akin? Bakit ganito ang katawan ko? At boses ko?" Tinig ni Ilyong na may pagaralgal. "Tsaka ko na ipapaliwanag sa'yo. Tayo na, bago pa nila tayo maabutan." Muling wika ni Apong Laliga habang itinuturo ang mga taong papalapit na mula sa baryo. At dahil naman sa ramdam na ni Ilyong na nasa panganib na sila, agad siyang sumama kay Apong Laliga. Mabilis silang lumayo sa lugar, kasama ang mag-amang si Bino at Abner. Hinabol pa sila noon ng taong bayan. Ngunit dahil sa kakayahan ni Apong Lalig bilang babailan, nagawa nilang mailigaw ang mga yon. At sa kanilang pagtakas sa mga taong bayan, napadpad sila sa karatig baryo nila sa Dueñas. May mga nakasalubong sila noong mga tanod. Nakaagad naman silang tinulungan nang makita ng mga ito ang dugoang si Ilyong. Sasamahan sana sila ng mga ito sa isang manggagamot upang malunasan ang mga sugat ni Ilyong. Ngunit tumutol si Apong Lalig at iminungkahi niya sa mga yon na kailangan muna nila ng pansamantalang matutuluyan para siya na ang gubamot sa sugat ni Ilyong. Bukas palad naman silang pinatuloy ng isa sa mga tanod na yon sa tahanan nito. Binalot naman ng kalungkutan noon sina Abner at Bino dahil sa pagpanaw ng kaibigan nilang si Tatuna. At habang ginagamot ni Apong Lalig si Ilyong, halos mabalot na ng mga benda ang buong katawan ng binata. Nang magtanong naman ang tanod ukol sa kung ano ba ang nangyari kay Ilyong, sinabi na lang nila noon na may pumatay sa buong pamilya nito dahil sa maling pangbibintang. Lubos naman ang pagkaawa ng pamilya ng tanod na yon ang nangyari kay Ilyong. Dahil nga sa isang babailan itong si Apong Lalig, ginantimpalaan nila ang pamilya ng tanod na tumulong sa kanila. Binigyan niya yon ng isang bagay na makakatulong ng malaki sa mga ito na walang hinihinging kapalit. At pagkatapos ng mga pangyayaring yun, sa paglipas ng ilang buwan, tumira sila sa kagubatan. Sina Abner at Bino naman noon ay nanatili sa baryong iyon. Nagtrabaho silang mag-ama doon bilang mga bantay sa isang bodega ng bigas. Bumibisita naman sila noon kay Ilyong at Apong Lalig sa tuwing sumasapit ang katapusan ng buwan upang magdala ng kahit konting tulong. At sa paglipas pa nga ng mga taon, nanatiling maganda ang kanilang komunikasyon hanggang sa sumapit na lamang ang isang araw. Sa pagbisita ni Bino noon kina Ilyong, tanging naabutan na lamang nila noon ay ang isang abandonadong kubo. Hinanap nila ang mga yon sa baryo.
dahil sa pag-aakalang nagtungo ang mga yon sa baryong kinaroroonan nilang mag-ama. Ngunit nalibot na nila ang baryo. Di nila nakita ang mga ito. Bigo silang mahanap ang dalawa hanggang sa isang araw. Sa muli nilang pagpunta sa kagubatan kung saan nakatira sina Ilyong, natao na naabutan nila ang mga ito. Saktong papaalis na ang mga yon. Dala-dala ang lahat ng kanilang gamit. Ilyong, saan ang punta nyo? Ang tagal namin kayong hinahanap ni Itay ah. Saan ba kayo nagpunta? Tanong ni Bino kay Ilyong. Pasensya na Bino kung di kami nakapagpaalam sa inyo. Ayaw na namin kayong madamay pa sa aming kinakaharap na problema. At doon ay napag-alaman nilang mag-ama na sina Ilyong ay pinaghahanap pa rin ng taong bayan sa pinanggalingan nilang baryo. Pero nung simulang malaman ni Ilyong kung paano namatay ang kanyang ama, gumanti siya sa mga yun. Tuwing gabi, nagtutungo nun si Ilyong sa dati nilang tinitirahang baryo upang patayin lamang ang lahat ng umalipusta, nanlait at pumatay sa kanyang buong pamilya. Nung araw ding yun, nagpaalam sa kanilang mag-ama sina Ilyong at Apong Lalig. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, naisipan nilang mag-ama na tumungo sa dating baryo na tinitirahan nila upang alamin kung totoo ba ang lahat ng sinasabi sa kanila ni Ilyong. Ikinubli nila noon ang kanilang pagkakakilanlan upang di sila makilala ng taga roon kapag nagkataon. Hating gabi na nang makarating sila doon. Ngunit malayo pa lang, nakarinig na sila ng mga tinig na parabang nagkakagulo. Bago sila tumuloy sa baryo, nakita nila si Apong Lalig na nakatayo sa labas ng baryo. "Oh, Apo Lalig, ano na ang kasalukuyang nangyayari sa baryo?" Bungad na tanong ni Ka Abner dito. "Ay, di ko mapigilan si Ilyong, Abner. Ito ang kagustuhan niya, ang gumante para sa kanyang pamilya. Nagpadala siya sa bugso ng kanyang damdamin. Ang inaalala ko lang, baka mapagaya siya sa kanyang ama. Di ko na siya maliligtas pag nagkataon. Masama ang kutob ko sa gabing ito. May nasasagap akong presensya ng mga mutya ng iilang antingero na kasalukuyang nandito sa baryo." Tugon ni Apong Lalig. Nang marinig nila ang sinabi nito, nagmadali silang tumungo kung saan nagmumula ang mga hiyawan ng mga tao. Nang makarating sila doon, tumambad sa kanila ang iilang pangkat ng mga tao na nakapalibot kay Ilyong, habang kaharap nito ang 3 katao na may mga tangang itak. Sugatan na noon si Ilyong na nasa kaanyuan bilang aswang. Nagmistulang maliliit na kwadra noon ang mga nakapalibot na mga sulokay Ilyong. At sa mga antingero na hawak ng mga tao, nagsisigawan ng mga yun ng, "Patayin! Patayin nyo na yan! Masyado na siyang maraming kinuhang buhay! Dapat lang siyang mamatay! Salot yan!" Mga tinig ng pangkat ng mga tao doon. Sila naman nung mag-ama ay nagmasid lamang sa kaganapan habang unti-unting lumuluha ang mga mata. Nang sugurin ni Ilyong ang isang antingero, napabaliktad ito sa lupa nang tagain siya ng isa pang antingero na tumama sa kanyang mga braso. Napakalalim ng sugat na kanyang tinamo noon, ngunit pilit pa rin siyang tumayo. Nang mapagtanto ni Ilyong na di niya kakayanin ng mga yun, gamit ang natitira niyang lakas, tumalon siya noon patungo sa isang bahay upang sana ay tumakas nga. Ngunit agad din siya noong bumagsak na sa lupa nang animoy batuhin siya ng orasyon ng isang antingero. Nagsigawan noon ng taong bayan, "Patay ka na ngayon! Tatakas ka ba ha?" Nang lumapit ang mga antingero kay Ilyong, tumalikod na silang mag-ama, kasabay ng pagkarinig nila ng atungal ni Ilyong.
Alam nilang dumadaing nun si Ilyong at nais humingi ng tulong. Ngunit wala silang magawa dahil sa nakapalibot na mga tao. Pagyukod ni Kaabner para patahanin si Bino, sinabi niya dito na, "Anak, tumawag ka na. Nakakalungkot man ang ating nasilayan ngayon sapagkat namatayan na naman tayo ng isang kaibigan. Wala tayong magagawa. Sadyang walang mabuting na idudulot ang paghihiganti. Maaari kang maging masaya sa una, ngunit sa bandang huli, doon ka nagugupuin ng pagsisisi. Tayo na anak, bago pa nila tayo mapansin." Wika ni Kaabner. Paglabas nila noon ng baryo, wala na din noon si Apong Lalig. At ang tanging narinig na lamang nila noon sa matahimik na kapaligiran ay ang tinig ng pag-iyak ng isang matanda na may halong emosyon ng paghihinagpis. Ramdam nila mula sa tinig na yon ang galit at kalungkutan. Nagpatuloy lang sila noon sa paglalakad hanggang sa marating nila ang kanilang tahanan sa kasunod na baryo na. Napakalungkot ng gabing iyon para sa kanilang mag-ama. Sa paglipas ng mga araw at buwan, nakatatak pa rin sa isipan nila ang masasayang araw na kasama nila noon ang mag-amang Ilyong at Tatun. Ngunit hindi rin nila noon makakalimutan sa minsan nilang nasilayan ang pagpanaw ni Ilyong sa kamay ng taong bayan dahil sa pagpapadala nito sa kanyang bugso ng damdamin.